Talaga? Thank you, Ma. I love you. I love you too. Di ko talaga feel dun. Bakit nga? Okay, try me. Magaling ako mag-advise. Or, baka hindi ko lang talaga environment yun. Hindi ako na-excite eh. Saan ka ba na-excite? Sa akin? Banat mo ah. Simple rin eh. Hindi, pero seryoso. Kung saan ka masaya, dapat dun ka, di ba? Parang ngayon, masaya ka. Ha? Masaya ka kasi kausap mo ako. Oh. Bebe ko. Okay ka lang ba? Sa work mo na lang ako, please. Okay. Sige. Sige. Talaga? Yes. I love you, Papa. Love you too, bebe ko. So, Karen, this is my house. Ay, taray! May second floor! Sana all! Pero alam mo, mahilig mag-travel sila mama at papa. Mahilig sila sa souvenirs. Kagaya niyan, galing pa yan Africa at marami pa sa baba. Papakita ko sa'yo. Wait lang. Ay, ituro mo ko, dali! Wait. Ituro mo ko, please. Sweet, okay? Bilis. Tulad nito. Alam mo saan galing to? Galing pa to sa iba't ibang parte ng Asia. Oo, di ikaw. And last, meron pa akong ipapakilala sa'yo. Ayan. Simula na yan. Ito naman, heart attack agad eh. Binataan na yan, okay? Relax. May aso ka? Patingin! Dali, patingin ako! Wait lang, ha? Ang bagal, bilis! Asan? Tara, meet Chopper. Ay, Oh, di ba? My partner Shal? in crime. Sariling sasakyan. Ay, alam mo, feeling ko magkakasundo kayo ni Tito Miguel. Pareho kayo ng kulay ng kotse eh. Kasing cute ka ba? Oo na. Cute ka na. Dimple. Sobrang friendly po ng neighborhood niyo dito, ma'am. 5 minutes na sa market na po kayo. 15 minutes away from school and church. And we have 24-hour security personnel to ensure safety. Total of 148 square meters, floor area... Hiwalay na sila mama at papa. The usual, hindi sila magkasundo. Sobrang convenient din po ng payment terms. So, that's the reason kung bakit ayaw mo sa garahe? Thank you po. Thank you. Because of Tito Miguel? Maybe. Grabe, first house tour. Close deal agad? Siyempre, mana ako sa papa ko eh. Congratulations, bebe ko. Thanks, Papa. Or simply, I just wanna be with my dad. Dahil sa pag ano, ha? Ang dami mo na nakain kanina. Maganang lahat kapag kasama ko si Papa. Kahit nung bata ako, lagi kaming sabay kumain. Mula nung umalis siya ng bahay, lagi nang may kulang sa akin. Good night. Good night. Good night. Ako, I'm the only child. Senior na parents ko. Mahal na mahal ko sila. Tinuruan nila ako maging kontento sa lahat at magpasalamat. Kahit yung simpleng pagising sa umaga, nabuhay ka pa. It's already a blessing na dapat ipagpasalamat. Lahat na nangyayari ay may dahilan. May mga bagay na mahirap intindihin. Siyempre, nahirapan yung mom mo nung umalis yung dad mo. But Tito Miguel came. See? How destiny brings people to be together.
I love Tito Miguel. Wala akong masabi sa kanya. He's responsible, and I know that he loves my mom so much. Pero syempre, isa lang ang dad ko, Lex. Oo naman. Nung 7th birthday ko, bumabagyo pa nun. Nag-away sila. Umamin ka na, Tony. Alam ko na eh. Kaya pwede ba umamin ka na? Nananadya ba siya? Ngayon pa talaga? Ba't di ka pa kasi umamin? Nagaling kay Hazel yon. Bakit ba kasi ayaw mo maniwala? Ang wala nga, na hindi nga siya. Ang tagal mo na akong ginagawang tanga, Tony. Halos magkanda kuba na ako sa Singapore. Tapos ito! May dineliver kasi na portrait dun sa bahay. Sa akin nakapangalan pero walang nakalagay na ibang details kung kanino galing. Siyempre, inisip ni Mama, galing yun sa mistress ni Papa. I mean si Tita Hazel. Kasi silang nakalagay sa portrait. Nananadya raw talaga. Sa birthday ko pa. Kahit naman dati pa, siyang lagi nilang pinag-aawayan eh. Nilagay ko sa bodega yung portrait. Kasama ng mga basura na hindi mahalaga. Doon siya bagay. Later, hiwalay na sila. Pero you know what? Namatay yung mistress ng papa ko 3 years ago. Akala ko nga magkakabalikan pa sila nun eh. Kaso, may Tito Miguel na that time. Siguro kung walang Tito Miguel nun, nagkabalikan pa ulit sila. Minsan lang tayo mabuhay, Lex. Masama bang maghangad ng normal na pamilya? Karen, Hmm? I'm adopted. Ha? Hindi ko pa nakikilala yung tunay kong mga magulang. I don't remember them at all. Passenger sila mama at papa ng barkong MV Maricar noon. At lumubog yung barkong yun dahil sa bagyong Unsang. Then, habang lumulubog yung barko, may lumapit daw na mag-asawa tapos may 5 anak. Tapos nakiusap sila to save me. Kasi di ko rin save us all. Baby pa ako. Sila ang totoo kong pamilya, Karen. Elementary pa lang, alam ko na itong mga bagay na to. Walang lilihim sila mama at papa sa akin. Kahit pa paano, maswerte rin ako. Sobrang bait nila sa akin. Never kong naramdaman na mag-isa ako. Higit sa lahat, never kong naramdaman na hindi nila ako anak. I love you po. Lagi kong tinatanong, bago ako matulog, buhay pa kaya sila? Nahanap kaya nila ako? Tingin mo. Sorry, napahiyak ata kita. Nalungkot ako sa'yo eh.
Gusto mo sumaya? Hmm? Magkita tayo. Paano? Ang layo-layo mo. Mura lang naman plane ticket to Manila. Oh, ano namang gagawin natin? Gusto ko lang ma-meet yung family mo. Gusto ko silang makilala. Si Tita Pam, si Tito Miguel, saka si Bonbon. Huy, baka kung anong sabihin mo sa kanila, ha? Okay. Game. O, saan tayo mag-meet? U-belt lang, saka luneta yung alam ko dyan eh. Wow. Luneta. Classic, ha? O, saan? Doon ang lawak kaya nun? Alam mo yung Kilometer Zero? Doon yung sa tapat ng Rizal Monument. Tapos may Centennial Clock doon. Doon tayo magkita. Kilometer Zero? So, sa zero talaga tayo magsisimula, ha? From zero and beyond. From zero and beyond. Nice. Okay, ano number mo? Kailangan ba yun? Dito na lang tayo mag-usap. Just in case, walang net. Okay. 0939-445-85490. Ikaw. 0917-223-45719. First time kong gagawin to, ha? Ako din. Huwag mo akong kikidnapin, ha? Ako na lang kaya kidnapin mo. Okay, see you. See you. Sir, excuse me Sa tingin ko lang, baka di na dumating yun. May asawa po kayo? Ako? Wala pa. Girlfriend po. Girlfriend meron pero hindi pa niya alam Niligawan ko pa lang Ano to? Sa inyo na po. Akin na lang. Special po yan, galing po yan sa Cebu. Talaga? Sure ka Ato. Salamat